Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon, kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na hayop ay 4 na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa 3 at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumutubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kahari ang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig purihin ninyo ang Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon bansang Israel, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga saserdote ng Diyos, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga lingkod ng Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga tapat, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga banal at mababang loob, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay Sabado, ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Katunayan po, ngayong araw na ito ang last day ng ating liturgical year. Bukas po, linggo, ay umpisa na ng Advent season at bago na po itong liturgical season. Kung kaya, unahan ko na kayo. Happy Liturgical New Year sa atin pong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga naglalagi pong nanonood sa TV Maria, muli po, inyo pong patuloy na i-share, i-like po ang atin pong mga pinopost po dito as we enter this new liturgical season para lang po mas maraming taong nakakita, nakakarinig po ng lahat ng mga gandang programa ng TV Maria. Mga minamahal, alam po ninyo, itong mga nakaraang araw sa aming parokya, may mga tao pong lumalapit para magpa-bless in preparation for their board exams, no? Meron dyan sa nursing, yung pong exam sa nursing sa ibang bansa, no? May, I think, meron po sa engineering, no? May iba't iba pong mga nagpapa-bless po sa amin, no? Dahil nga, board exam. Meron pa nga, bar exam. At minsan, hindi ko may tatago na ako'y napapangiti pag nakita ko, kasama sa blessing po ng mga mag-exam, yung kanilang lapis, yung kanilang ballpen, yung kanilang papel. Minsan pa nga, yung mga magpapa-interview dahil mga ibang bansa, yung kanilang passport kasama papabless po daw nila. Ako'y natawa kasi, syempre naman, itong mga gamit na ito, hindi naman ito kayang magsulat mag-isa o mag-isip mag-isa. Kahit pa nga may calculator ka, hindi yan kayang mag-compute mag-isa. Alam po nating lahat na ang lahat ng yan, mga gamit lamang. Sa huli, ang tao pong gumagamit nito talaga ang importante. Kung kaya po, more than yung mga bagay, no? Pag kayo po ay lumapit sa pari para magpa-bless sa mga bagay na ito, ang pari po, mas importante na kayo po ay ang ma-bless. Yung tao, hindi po yung mga gamit. Sapagkat yung tao, ang gagamit po ng mga gamit na ito. Kung kaya madalas, when I pray over at bless ko po yung mga taong ito in preparation for their exam, I always pray na nawa isugo ang banal na Espiritu sa kanila nang sa gayon yung kailang karunungan, yung kailang kaalaman, no? Yung lahat ng kailang pinag-aralan na ilang araw, ilang gabing pinagpuyatan sa gabay ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu, magamit nila para sa gayon sila po ay makapagsagot, makapasa sa kailang board exam. Pero ang pinaka-importante pong sinasabi ko when I pray over them ay nawa anumang bagay ang iyong natutunan at napag-aralan, magamit mo sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos at gayon din para makapaglingkod ka sa iyong kapwa. Para lang po, huwag makalimutan, bakit nga ba ginagawa ang board exam? Bakit nga ba ginagawa po ang ating mga effort para mag-aral? More than anything else, it is always to give glory to God and to serve our brothers and sisters. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito sa ating pong ebanghelyo at narinig ang sabi, nawa, huwag kayong madistract na mga bagay ng mundong ito, no? Huwag nawa kayong malasing, no? Kayo'y sobrang makalimot sa inyong sarili dahil sa mga makamundong bagay o mga gamit sa mundong ito. Huwag makalimot, ang Diyos ay darating upang tayo ay husgahan. Sa huli, ang importante, nawa ang mga bagay na sabi nga, will be the basis of God's judgment to us ay atin pong nagawa, no? Makatulong sa ating kapwa sa mga nangangailangan. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, maganda, tayo po ay muli mapalahanan. Ang lahat ng bagay na ating inaaral, ginagawa, yan sinasakripisyo, pinagpapagudan, ang lahat ng ito ay nagkakaroon po ng bigat o halaga kung ito po ay para po sa Diyos upang siya po'y bigyan walhati at kayo din po para po sa ating kapwa. Para tayo makatulong sa mga nangailangan. Everything else is bonus. Everything else, they are means towards the end, who is God. Minsan po, mga minamahal, nakakalungkot mang sabihin, hindi po ba? Kung dapat po ang mga gamit ay mga gamit lamang para po tayo ay makapagbigay luwalhati sa Diyos, minsan baliktad, no? Minsan, ang Diyos ang ginagamit upang magkaroon ng mas magandang buhay.
ang Diyos ang ginagamit para lang tayo ay yumaman, makapag-abroad, no? Totoo po mga minamahal, hangad naman ng Diyos tayo mapabuti. Pero ang ito'y kanyang ginagawa, ang sa gayon, mas lalo pa tayong mapalapit sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya, at makatulong sa ating kapwa. Hindi po ito binabaliktad dapat. We do all things for God, and we'd not use God for all things. Ngayon pong araw na ito, as we end po this liturgical year, nawa po ang karunungang ito na ibinabahagi at ipinapaala sa atin ng Ebanghelyo ay ang ating pangahawakan. Ang lahat ng bagay ay para sa Diyos. Katunayan, mismo tayo haharap sa Diyos upang tayo po ay Kanyang husgahan. Kaya nga po ang sabi sa Ebanghelyo, huwag kang makalimot, huwag kang magugulat na bigla na lang dumating ang Diyos sa araw ng paghuhukom nang hindi ka handa. Huwag kang makalimot na ang lahat ng bagay nawa ay upang tayo ay maging handa sa pagharap sa Kanya, na tayo po ay nakapaglingkod sa ating kapwa, at ang lahat ng ating ginagawa ay naging paraan upang ating mabigyan walhati ang ating Diyos. Ito po ang dahilan ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay para sa Diyos. Ang lahat ng bagay din ay sa gayon tayo makatulong sa ating kapwa. Hayaan niyo po kayo po i-bless ko din, no? Hindi man dahil mag-board exam kayo, kung hindi, tayo po mapaalahanan palagi na tayo naghahanda sa Kanyang pagdating, at nawa tayo maabutan niya, marat na niyang handa at may mga bagay na iaalay sa Kanya upang siya'y ating bigyan walhati. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, ayon pong hinihiling iyong pagbabasbas sa aming lahat ng ginagawa, sa lahat ng aming pigapaguran, sa lahat ng aming pong ginugulan ng lakas, ng talino, ng aming pera, ng lahat ng mayroon kami. Nawa Panginoon, ang lahat ng ito ay magkaroon po ng bunga. Sa huli, nawa huwag kayong makalimot na ang bunga, ang success o ang magandang resulta ng lahat ng aming ginagawa ay hindi lang para sa aming sarili, kung hindi lalo pa kami ay mailapit sa iyo at gayon din sa aming kapwa. Basbasan mo po kami ng aming kalusugan at mga material na bagay, mga espiritual na bagay, nang sa gayon ang lahat ng ito ay aming maibalik, maialay sa iyo sa pamamagitan ng aming paglilingkod at pagtulong sa aming kapwa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ang aming Panginoong naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.